din nila. Welcome to game number 3, debut pick ng Masha sa kamay ng gold standard na si Kelra. Grabe, may kita mo kung gaano ka-importante itong laban na to at gaano ka-importante din ang role ng isang Masha sa tagpong ito. Sobrang klasiko na dito. Kapag nakakita ka ng Melissa, normally talaga pinangka-counter. Dati pa to, dati pa, seasons ago na. Pero ngayon nilabas ng Fnatic Onyx. Grabe, no? Ito yung masasabi natin na pag nakapag 2 items na ang gold lane na Masha, kaya niyang one-hitin ang mga squishy na targets na nagmumula sa Omega. Pero yun ang prerequisite. Kailangan makapag-farm. Kailangan makakuha ng items. Kaya naman kailangan nating bantayan kung paano nga ba lalaroin ito ng Omega na ang galaw ay early game pa lang. Kailangan ng bigyan si Kelra. Oo, importante ito, no? At makikita natin kung paano din binibigyan ng importansya ng Fnatic Onyx Philippines. Ang sabihin natin na hindi umiwas muna sa mga engagements, no? And ito na, nakikita natin yung kalamangan talaga ng mga models ng isang Melissa pagdating sa laning. Yan naman talaga ang rason kung bakit nakakalaro si Melissa dito sa MPL. Yun yung tipo na pagka iniwan mo sa lane ay kadalasan nagagamit talaga ang range ng model. So yung tinatawag nating tsakadal sa pagpopoke ng kalaban sa loob ng lane. At ngayon nga na melee hero na pangmalapitan dito si Masha, no? Medyo kailangan niyang gamitin ang kanyang second skill para manglasit paminsan-minsan. Puro nga kung makikita mo rin, puro highlighted heroes din ang hawak ng parehas sa jungler natin na maalala mo, basta kulot, magaling maghayabusa, kay tumatak kay Andoryo yan at isang link naman para kay King Kong. Si Lingkong, di ba? Parehas sa Iconic, parehas sa tumatak. At ngayon, tatatak din ang magiging resulta ng laban na ito dahil nga naman history ang binubuo na magkabilang kupunan. Oo, imaginein mo, no? Parang nung sinabi natin yung bagong barangay, inisip natin kung may lason pa rin ba. Pero ito na yun kung may lalasunin kang isa, yung gusto mag-immortal run. And for Fnatic Onyx, hindi pa naman tapos ang pangarap. No? In fact, clean slate ang ating natutunghayan ngayon. 1-1 ang score at hindi pa tayo nakakakita ng first blood. Pero ang unang pagong ay sinisimulan na ng Fnatic Onyx at maganda ang pwesto ni Brusco dito. Okay, pwedeng sumipa itong si Atoy R at yun ang ginawa niya. Nabitawan agad dito kay Brusco pero grabe naman yung revitalize. Pela na dito na rin si Andoryo. Ngayon si Chakloy naka-abante din. In first blood ay mapupunta dito sa bangungot na kulot. Pasok din si Super Prince. Ngayon binitbit si Kirk. Si Oriota ay mamamatay. Ay pwede din nagamit ni Kirk pero hindi na siya umabot. Dahil nga naman matutumba din siya sa kamay ng Smart Omega. Nakita na natin ang kalamangan ng Omega in the early game with this lead pick once again at mukhang makukuha din nila ang pinakaunang pagong ng larong ito. Retribution na gamit ng Andoryo. That's the first turtle na pupunta sa kamay ng Omega. Maliit pa lamang ang kanilang kalamangan pero all eyes on Kelra. Lumalaki na ang lamang ng isang Melissa dahil sa range niya. Oo, ito yung medyo downside doon ng mga melee hero na gold lane. Pero may sipa din. Nagagawin dito si Ryota, si King Kong na naging punteriya. Available pa naman yung kanyang Tepaso Blade. Pero alam niya kasi kung paano tatansyahin. Kaya lang pasok si Chuck. Nagamit na rin yung Flicker. Super Friends ay napa-atras na nga rin lamang. Pero may kita mo yung sunod-sunod na pag-abante dito ng Smart Omega. Ito na yung Thunderclap. Kaya bang makipagsabayang kalahati kagad dito si Jom. Pero sa gilid nandito si Chuck. Si Kera na magiging punteriya dito ng Smart Omega. Wala nang buhay itong si Kera. Isang bar na lang. Isang bar na lang pero pwede naman niyang ma-regen yan gamit ang kanyang extra na skill the moment na lumabas siya sa combat. Pero mukhang hindi na muna niya gagamitin yan. Pero yan na nga, papasukin niya si Joe. Ayan na nga, pinasok na nga rin dito ni Kera habang naipit din. Kakayanin bang sampalin? Pero nakakalmot ng literal habang si Joe ay mamamaalam din doon sa naging tagpo. May habulang pang nagaganap pero alam mong hindi magkakapatayan. Sabi ni Yokir, anong hindi magkakapatayan? Papatayin namin yan! Nasipa na nga rin dito ni Aaron. Mamatay na si Brusco sa kamay ng Smart Omega. Nilayo sa carpet niya. Lamang na ang Omega ng 1,000, 1,000 kalahati. At mukhang nakikita na natin yung kalakasan ng Zushin. Kahit pa sabihin na natin na-nerf ng konti o nagkaroon ng mga adjustments with the proper teammates, with the proper front line, ay napakalaking dagok pa rin talaga ng pagbuhat ng paulit-ulit. At ayan na nga, nabubuli na si Kelra ng maaga. Pero tandaan natin guys, ang tagal na natin hindi nakita yung Masha. Pero itong Masha, the moment na makuha niya ang kanyang second damage item, that's already the Blade of the Heptasis. Kung Blade of Despair man yan o kahit anong damage item, kaya namang one-shot niya. Nako, yan ang nakakatakot talaga. Pero si Brusco,
ay nandito din. Si Ryota ang nagiging, nagiging main engager para dito sa Smart Omega. 1.3k ang kanilang gold lead. May pag-show na ginagawa dito ang Fnatic Onyx. Chuck No nasa may bandang harapan. Hindi nila alam kung nasaan si Ryota pero magpapakita na siya. Andoryu, may quad shadow pa naman pero mukhang half HP na si Chuck No. Quicksand guard is still available. Okay, nagamit na nga niya yung Quicksand guard. Ngayon si Ryota, sino kanya sisipain? Nasipa na nga itong si Kirk pero nailatag yung Glorious Pathway habang nailapag na rin ni Chuck yung kanyang ultimate. Wow! And Andoryu, grabe naman yung kulot na to. Ngayon lalaban na rin ng Smart Omega. Atrasa mo na ang Fnatic Onyx Philippines. Ngayon natumba na rin si Kirk. And this time may mamamatay si Atoy R. Nagkaroon ng trade doon sa laban na yun. Pero si Kira namatay doon sa may bandang itaas. Pero habang bumabalik tayo dito sa may bandang gitna, Chuck No, nag-Quicksand guard lang at nagkakitaan na kagad ng lugian dahil namatay si Kira sa kamay ni Jome. 1-for-1 trade sa laban na yon at may solo kill naman na naghanap doon sa taas kung saan namatay si Kelra ng mag-isa. Isa yon sa mga matatawag nating kasalanan. Kapag gold laners ka, ayaw mong mamatay ng mag-isa. But then again, this is a very odd matchup. Ito yung tipo na minsan mo lang makita kaya hindi mo rin masisi kung bakit nga ba nangyayari yung mga ganong klaseng kaganapan. Pero medyo mahirap ata yung tatawirang damuhan dito ni Kelra. Ang sakit na ng mga normal hits mula dito sa models habang si Andoryu may plano ding umagaw ng orange bomb pero nakuha ng matagumpay dito ni Andoryu. Wow, nag-iinit din si Andoryu. Kanina nakita natin, iniwasan niya yung pagmumuka, yung pagmaman-to-man defense ni Brusco sa kanya with a quad shadow at na-retry pa nga niya yung first turtle na yon. And right now, lalabas na ang second turtle of the game. Actually, last turtle of the game na rather. Lamang pa rin ang Omega ng 3,000 Fnatic Onyx. Mukhang nagulat sila sa mga kaganapan ng last game na umabot na dito ng game number 3. Talagang medyo pasado ng Omega. Oo nga eh. Actually, hindi rin talaga ini-expect, no? Pero this time, si Kirk ay nakikipagsabayan at nasipa na nga ni Atoy R. Ngayon, tumalo na rin si Jack Mamba. Andoryu nakakuha na naman ng kill. Mega kill na. Itong si Andoryu 4-0-1. Nabit din si Brusco. Andito pa yung mga normal hits. Bibit-bitin muli ni Okir. Habang si Atoy R ay nandun din. Pero si Jome, tumatrabaho na naman. Tori lang sa may bandang ibaba. Trabaho lang talaga bilang Melissa at tandaan natin may inspire din ito kung sakaling gusto niyang gamitin sa Torre ay sulit pa rin naman. At ayan na nga, mukhang mag-uubos na ng Torre ang mga gold laners natin at may mid lane fight na magaganap. Grabe, habang nangyayari yung mga bagay na yun, parang tuloy-tuloy, no? Nakalista na sa Smart Omega yung mga next na gagawin. Kumbaga, sa grocery list, alam nila yung number 1, number 2 at saka number 3 at yun na nga yung ginagawa nila. Ang masama niyan, may ruta pa min. Memorize ako nasan yung Japanese, nasan yung ulam. Dire-diretso na yun. Andoryu securing the turtle once again at kontrolado na nga ng Barangay Omega ang early game at si Chuck No ay babagsak pa. Okay, nagamit na rin yung ultimate dito ni Jome pero humabol pa! Yung pangungot na kulot, nakadalawa pa dito si Andoryu. Ngayon si Okira may pasok na nga rin. Nagamit yung kanyang Crimson Bacon, bibit-bit palikod. Pero kulang sila at hindi sapat yung kanilang damage. Andoryu with 6-0 and 1. Grabe naman yun. Ang kulot na bangungot ng barangay mula sa MDL and this time around, tinatawag ng lahat na most improved daw na jungler. Lumakas ng sobra-sobra. Tumatapat na ngayon kay King Kong na may pinakamaraming MVP sa regular season. Yeah, ibang klase, no? Kapag natapatan mo si King Kong, masasabi ko na iba rin ang kalibre mo sa pagiging jungle, no? And parang ang nangyayari kasi dito ngayon sa Smart Omega, kinakapitalize lang nila yung early game na pwede talaga nilang makuha dito. At ito na, yung pinag-uusapan natin kanina, yung mismatch pagdating sa range ni Kera at ni Jome. Parang parang naramdaman bigla ng Fnatic Onyx. Nararamdaman na talaga nila yan. Pero yan na, Blade of Despair, Ayan locked in para kay Kelra. Lugi man yan ngayon, 1-3 man yan ngayon. Kailangan magbantay ng Omega. Hindi pwedeng maiwan si Jome kasi kaya niyang i-one hit yan with this mashup pick. Ay, oo nga, no? Naku, ito yung kinakatakot natin. Pero kasi parang ang sinasabi ng Smart Omega, kailangan pa ng oras para mangyari yung mga bagay na yun. Ba't naman kami magsasaya ng oras? Ayan na nga, pumapasok na rin si Chuck No dito. Nakikipagnormalan na kay Kelra. At sinasabi lang ng Smart Omega, sige, late game, sabihin na natin makaka-one hit yan. Paano kung di namin paabutin ito ng late game? Mukhang yun na nga. Diba? Mga plano ng Omega dito, talagang pinapasok na nila. Tuloy-tuloy ang paghahanap nila ng play. Ryota, nag-iinit pa rin sa Cho.
Kanina pa, naglalaro ng napakalupit na XP Lane show si Atoy R. Simula Game 2 pa lamang at mukhang naidala niya dito sa Game number 3. First Lord of the game, mukhang nandito na nga Omega ang makakapwesto around that Lord area. Wala pa namang bumabagsak na inhibitor turrets kaya pwedeng mag-respond ang Fnatic Onyx. Ramdam mo yung hirap no, kapag yung Ling walang purple buff. At ang ginagawa na lang dito ni King Kong ay nag-aabang na pagkakataon. Pero ito na yung sipa at pagkakataon ng Smart Omega. Pumasok na si Endorio. Godlike na si dito at napagsalusaluan. Yung Shadow Kill. Ngayon naman si Bruce ay mamamatay din. Dalawa na patumba mula dito sa Fnatic Onyx Philippines. Pero si King Kong ay nag-aabang. Nakita siya dito ni Atoy R. Kailangan ng lumayo. Hinahabol ni Chuck. No, grabe. Talagang bakod na bakod itong Lord na to ha. Ito na yung zone defense, men. Kung may man-to-man kanina, zone defense na si defense. King Kong. At dahil dyan, makukuha ng barangay ang Lord. This is the first Lord of the game. Madali naman itong matunaw. Wag lang mapitas ng Fnatic Onyx. Pero lumalaki na ang gold lead ng bagong barangay. A 7K gold lead. At tandaan natin, ito ang laro na magdidikta kung matutuloy nga ba ang immortal run ng Fnatic Onyx. 14-0 ang nakataya dito. Pero ngayon, sa lead na hawak ng Omega, mapapatanong ka, 13-1 ba ang mangyayari? Parang yan ang nakikita natin ngayon. No? Pero sa ngayon pa lang naman, alam natin ang Sport Omega or ang Fnatic Onyx Philippines, nadaan na rin sila sa ganitong klaseng sitwasyon. And this time, kailangan lang nilang kapitan. Kumbaga sabi mo nga, di ba may zone defense, may man-to-man defense. Dito naman sinasabi nila, defense, clap, clap, defense, clap, clap. Kailangan na talaga Kailangan na lang talaga dumipensa ng Fnatic Onyx dito. Si Ryota naghahanap ng angulo. Pero mukhang hindi niya itutuloy. Si Chakno nandun na sa may bandang likod. At mukhang yung mid lane ay mapoprotektahan. King Kong. Okay, Shadow Kill, mukhang gagamitin na ba? Hindi pa naman. Okay, binibait lang ata niya dito yung Tempest of Blade. Ngayon naman ay patagumpay nila mapapabagsak yung Torre dito sa may bandang itaas. Eto na yung laban ng bagong barangay. Yung lason ay nananaig na naman. Ngayon kailangan matras si Geralt. Mamamatay din. Mamamatay. Isa-isa ang mga members ng Fnatic Onyx Philippines. At ang lason ang puputol sa kasaysayan. 13